Well, mga kapupong, magpatupad ang mga autoridad sa Taiwan ng malawakang paghahanda habang patuloy na lumalapit ang Typhoon Bavi na inaasahang magdadala ng mapaminsalang hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Bagamat hindi inaasahang direktang magla-landfall ang bagyo sa Taiwan, sinabi ng mga opisyal na sapat ang lakas at lawak nito upang magdulot ng malawakang epekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, agad na inihanda ng pamahalaan ang mga emergency response team, rescue equipment, evacuation center, at iba pang disaster response resources upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ayon sa Central Weather Administration, patuloy nilang minomonitor ang galaw ng Typhoon Bavi at nagbibigay ng regular na weather advisory sa publiko. Inaasahang mararanasan ang pinakamalakas na epekto ng bagyo sa hilagang, silangan at bulubunduking bahagi ng Taiwan, kung saan maaaring umabot sa halos 1 metro ang kabuuang dami ng ulan sa ilang lugar. Bukod sa matinding pag-ulan, inaasahan din ang malalakas na bugso ng hangin at matataas na alon na maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at pinsala sa mga infrastruktura. Sa paglala ng kondisyon ng panahon, hinikayat ng mga opisyal ang publiko na manatili sa ligtas na lugar at iwasan ang pagpunta sa mga baybayin, pantalan, ilog at iba pang lugar na mataas ang panganib. Naglabas din ng babala ang mga autoridad para sa mga komunidad sa kabundukan dahil sa posibilidad ng landslide at flash flood na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng preemptive evacuation ang ilang lokal na pamahalaan sa mga komunidad na itinuturing na high risk. Mahigit 14,000 residente mula sa mga bulubundukin at iba pang delikadong lugar ang inilikas bilang pag-iingat bago pa man lumala ang panahon. Inihanda rin ang mga evacuation center, pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan upang matiyak ang sapat na suporta sa mga evacuees. Malaki rin ang naging epekto ng bagyo sa sektor ng transportasyon. Nag-anunsyo ang iba't ibang airline ng malawakang pagbabago sa flight schedule, kabilang ang pagkansela ng daan-daang domestic at international flights. Ayon sa mga ulat, mahigit 900 international flights at halos 300 domestic flights ang nakansela bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Pinayuhan ang mga biyahero na regular na suriin ang status ng kanilang flight bago bumiyahe patungo sa mga paliparan. Pansamantala ring sinuspinde ang operasyon ng ilang ferry services patungo sa mga kalapit na isla dahil sa malalakas na alon at mapanganib na kondisyon ng dagat. Marami ring bangkang pangisda ang agad na bumalik sa mga pantalan upang makaiwas sa panganib habang papalapit ang bagyo. Ipinaliwanag ng mga opisyal na prioridad nilang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at crew bago muling ibalik ang normal na operasyon. Sa ilang lungsod at lalawigan, pansamantala ring isinuspinde ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan bilang bahagi ng mga hakbang upang mabawasan ang paggalaw ng mga tao habang nananalasa ang bagyo. Nagdeklara rin ang pamahalaan ng malawakang typhoon holiday sa maraming lugar upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga residente na makapaghanda at manatili sa ligtas na tahanan. Sinabi ni Premier Cho Jong-tai na ganap nang nakahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa anumang posibleng sitwasyon. Ayon sa kanya, libu-libong disaster response personnel, rescue vehicles, bangka, helicopter at halos 29,000 sundalo ang nakaantabay upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Tiniyak din niyang sapat ang mga supply at communication equipment sa mga lugar na maaaring ma-isolate dahil sa masamang panahon. Ayon naman sa mga meteorologists, mararamdaman ang epekto ng outer rain bands ng Typhoon Bavi bago pa man dumaan ang pinakagitnang bahagi nito. Dahil dito, patuloy nilang hinihikayat ang publiko na huwag ipagpaliban ang paghahanda at sundin lamang ang opisyal na impormasyon mula sa mga autoridad. Nagpatuloy rin ang koordinasyon ng mga lokal na opisyal, emergency agencies at volunteer groups upang matiyak ang mabilis na pagpapakalat ng impormasyon at agarang pagtulong sa mga nangangailangan. Well, mga kapupong, mariing tinanggihan ng pamahalaan ng Pilipinas ang pahayag ng ilang Chinese scholars na nagsasabing dapat umanong ituring na bahagi ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na nananatiling bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang lalawigan batay sa kasaysayan, umiiral na batas at mga kinikilalang prinsipyo ng international law. Naging sentro ng usapan ang isyu matapos mailathala ang isang academic paper na isinulat ng ilang mananaliksik mula sa China. Sa kanilang pag-aaral, sinabi nilang may matagal na ugnayan umano
ang Batanes at Taiwan dahil sa kasaysayan, kultura at lokasyon ng dalawang lugar. Ngunit agad itong tinutulan ng mga opisyal ng Pilipinas na nagsabing hindi sapat ang isang academic opinion upang baguhin ang pagkilala sa soberanya ng isang bansa. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang Batanes ay matagal nang nasa ilalim ng pamamahala ng Pilipinas. Ang pamahalaan ang namamahala sa mga serbisyo publiko, halalan, pagpapatupad ng batas at iba pang tungkulin ng isang estado sa lalawigan. Ayon sa mga opisyal, ang tuloy-tuloy na pamamahala ng bansa sa lugar ay isa sa mga malinaw na patunay ng lehitimong kontrol ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, walang sapat na legal na batayan ang pananaw ng ilang Chinese scholars tungkol sa pinagmulan ng Batanes. Sinabi niya na ang soberanya ng Pilipinas ay sinusuportahan ng kasaysayan, mga kasunduan at mga prinsipyo ng international law. Dagdag pa niya, maaaring magkaroon ng iba't ibang pananaw sa akademya, ngunit hindi nito automatikong binabago ang umiiral na hangganan ng isang bansa. Naglabas din ng pahayag si National Security Advisor Eduardo Año tungkol sa usapin. Sinabi niya na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang lahat ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang Batanes. Hinikayat niya ang publiko na maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at umasa lamang sa mga beripikadong ulat. Ayon sa kanya, wala pang malinaw na patunay na ang naturang academic paper ay opisyal na posisyon ng pamahalaan ng China, ngunit mahalaga pa rin itong suriin dahil may kaugnayan ito sa pambansang seguridad. Nagbigay rin ng pahayag ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang gagampanan ang tungkulin na pangalagaan ang teritoryo at karapatan ng bansa. Ipinaliwanag nila na mahalaga ang lokasyon ng Batanes dahil nasa pagitan ito ng hilagang Luzon at Taiwan, na nagbibigay dito ng malaking papel sa seguridad at ugnayan sa rehiyon. Maging ang mga lokal na opisyal ng Batanes ay nagpahayag ng kanilang paninindigan. Sinabi nilang matagal nang kinikilala ang mga Ivatan bilang mamamayan ng Pilipinas. Bagamat mayroon silang natatanging kultura at tradisyon, patuloy silang nakikilahok sa mga proseso ng pamahalaan, tumatanggap ng serbisyo, publiko at sumusunod sa mga batas ng bansa. Ayon sa mga eksperto sa kasaysayan, hindi sapat na batayan ang pagkakaroon ng ugnayang pangkultura upang angkinin ang isang teritoryo. Ipinaliwanag nila na normal lamang ang pagkakaroon ng koneksyon ng mga komunidad na nakatira sa mga isla na magkalapit sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng palitan ng tradisyon, kultura at trading nang hindi nito binabago ang kinikilalang hangganan ng bawat bansa. Sinabi rin ng mga eksperto sa batas na ang soberanya ay nakabatay sa international law, mga kasunduan, tuloy-tuloy na pamamahala at pagkilala ng ibang mga bansa. Ang isang academic paper ay maaaring maging bahagi ng talakayan, ngunit hindi ito sapat upang baguhin ang opisyal na katayuan ng isang teritoryo. Sa mga oras na patuloy na sinusuri ang isyu, sinabi ng Reuters na ang naturang pag-aaral ay nagpapakita lamang ng pananaw ng mga may akda at hindi pa maituturing na opisyal na pulisiya ng pamahalaan ng China. Dahil dito, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na mahalagang ipaliwanag sa publiko ang tunay na kalagayan upang maiwasan ang maling impormasyon. Patuloy naman ang normal na pamumuhay sa Batanes, nanatiling gumagana ang mga serbisyo ng pamahalaan at nagpapatuloy ang pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Sa huli, muling iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas na ang Batanes ay bahagi ng Republika ng Pilipinas at mananatili itong pangalagaan sa pamamagitan ng mapayapang diplomasya, paggalang sa batas at pakikipagtulungan sa mga tao sa mundo.